Good morning everyone, mapagpalang umaga po sa lahat. Yan, gawa na naman tayo uli ng video. Shoutout po pala sa lahat. Kumusta po ang lahat? Aking mga kaibigan, mga kapatid. Yan. At sa mga kaibigan ko na alam nyo na yun. Alam nyo naman ang ugali ko. Hindi minsan sa buong buhay ko hindi po ako nagtatanim talaga ng galit o nasama ng loob. Yan, kapatid, kaibigan ko pa rin kayo. Kahit sa kabila ng lahat na mga pinagdaanan ko. At ako na rin ang humingi ng dispensa sa inyo. Siguro may kulang lang din sa mga, o may kakulangan din ako sa inyong lahat. Kaya siguro hindi ko napagtuunan pansin ang aking mission para po sa inyong lahat. Pero actually naman hinihintay ko lang naman po talaga na mag-confess kayo or either sabihin nyo sa akin ang buong katotohanan. Ito bro friends or sir friends, di ba yan ang matawag nyo sa akin, or kapatid friends. Hinihintay ko lang naman na magsabi kayo ng buong katotohanan kung ano ba talagang totoong nangyari. Kung ayaw nyo naman wala po akong magawa ron. Pero nanatili po kayo dito sa puso ko. Yeah, mga kapatid, for this video po pala, yan, gusto ko lang din sabihin na gusto ko lang pala sabihin sa inyong lahat, sa mga nakakuha ng gamit ko. Halimbawa, tawag niyan, wala namang problema kung ipakita nyo yan sa iba, or either ipakita nyo rin sa ibang manggagamot. Pero nasabi ko na po sa inyo ang mga ginagawa ko po. Bigay ni Ama yan. Sa panaginip ko 7 verses yan Actually may nadagdagan pa ng 2 ngayon. So siyam na verses yan. So naging 9 na verses yan. Andyan ang kabal kunat, siyempre tagaliwas, tagabulag. Sa Biblia po yun lahat. Latin nga lang. Yan guys. Una po dyan ito ipasa ko itong sample, ibigay ko sa inyo una. Yan ang una talagang bigay sa akin. Lucas 10:19. Yan guys, tagulugin natin pero Latin yan pag susulat ko niyan pag gumagawa ko ng gamit. Ano ba sabi ni Ama dyan? Binigyan na kita ng kapangyarihan, o binigyan ko na kayo ng kapangyarihan, apakan mga ahas, mga lakdan, maging kapangyarihan ng iyong mga kaaway. At hindi ko hayaan na may manakit sa inyo. Pangako yan, isang pangako yan na nakatatak sa mga puso ng bawat sugo ni Ama. Yan ang pangako niya. Hindi niya talaga hayaan na may manakit sa lahat ng mga sugo. So pag matangan mo po yan, ang verses na yan, actually siyam yan kahit ano pa ba ang magagawa ng tao sa'yo sa isang verse lang na yan, sa isang versikulong yan, di ba? Ulitin ko na naman, ang mission ko ay dumugtong ng buhay. Yan ang utos sa akin at sugo sa akin ni Ama. Naninikawan ng mga demonyong yan, ninakawan ng kaligayahan, yung binasak, pinatay ng mga demonyong yan. Actually, kung pagpalagay natin sa mga magkukulam din naman, sa mga mambabarang, yan guys, kapatid din natin sila, tao rin sila. Nawala lang sa kaluwalhatian niya o naging nawala lang sa landas. Pagkat kasi ang tao, kapag kulang ang pananalig o maging kulang ang pananampalataya kay Ama, yun, mawawala talaga yun sa kaluwalhatian niya, sapagkat doon nagsimula ang hindi na makontento, ang hinggit sa puso, ganun. Kunting bagay lang o kunting hindi pagkaintindihan, ayun, mangyayari talaga agad
may nangyaring mga kulam, mga barang na yan, o dahil din sa hindi makontento, walang pera, ganun, salat sa buhay, ganun. Kaya papasukin na talaga ang mundo ng barang, mambarang o mangkukulam para madali lang ang pera, di ba? Kasi ang mga taong wala po hindi po makontento sa buhay. Kapag ang tao kasi guys ay nasa puso mo na ang Diyos, kampante ka. Ano kakainin mo ngayon? Ano kakainin mo bukas? Ano magiging future mo? Siya mahal po bahala. Ano ba sabi niya? Jeremiah 29 verse 11, tanging ako lang ang nakakaalam na magbibigay sa iyo ng magandang bukas, magandang buhay, o magiging magandang future, magandang lahat na yun, pangako yun kasi. Kaya ayun guys, so ayun na nga, nasabi ko na, kaya hindi tayo pwede basta-basta nakalabanin din ang kapwa natin tao sa mga sugo. Ewan ko ba sa iba, sugo ba nga talaga silang totoo o ano ba? Hindi pwedeng mahalin mo ang mga elementong yan, sapagkat ang elemento at tao, hindi lumababa ang Panginoong Hesus dito para iligtas ang mga elementong yan, kundi tao talaga ang nililigtas niya. Yan po ang buong katotohanan yan eh. Kaya ako, kapag elemento, never ako umadap sa kanila, pinapatay ko mga yan. Yan ang ganyan ang ako ganyan ang aking spirito sa pagiging sugo. Yan, wala akong patawad. Pero kapag mamakawa naman, kahit di naman elemento, may puso din po ako. Hinahayaan ko lang. Pero ganun, gagawa ako ng barer o maging kasunduan, hindi na talaga uulit. Kasi automatic yun. Lagyan ko yun kumbaga sa sa gadget naman, lalagyan ko yun ng tracking device. Pag gawin niya yun ulit, automatic yun, mahuli ko kagad siya. Sa mangkukulam at sa mga mambarang naman, depende na. Kapag marami na pinatay, kailangan na talaga putulin ko. Doon na talaga ako gagamit ng espada ng katarungan o maging espada ng justisya, nagigilit sa kanila, sapagkat ang justisya yun, yung mga katarungan na ginamit ko ron na espada na nagmumula sa kidlat, yun ang mga justisya, naghahanap ang justisya na mga pinatay nila o maging katarungan man din. Ayun po ang buong katotohanan niya. Kaya sa mga binigyan ko na gamit, huwag kampante kayo. Mga Bible verse po yan na binigay sa akin ni Ama sa panaginip ko. Diyan na yan, gagabal po natin dyan na, hindi na maputukan. Ulit ko po yung mga binigay ko sa inyo na mga gamit, Bible verse po yan. Yan. Ilang ulit na ginamit na rin yan, tinatry na rin yan sa mga gamit ng mga magtatawas na yan, yung mga nagtatawas mo din ako, yung mga marutuay kung baka sa Bisaya pa, yung mga luyahay yan. Ginamit na yan, tinatry nila ang gamit namin, kinumbine na sa dalawang karapa, tumagal ang labanan hanggang 30 minutes, wasak yung sa kanila. Kaya nakatawa lang ako, pero nung akin hindi talaga, kasi kampante ako salita talaga ni Ama yan Kaya pangawakan yung mga gamit na yan. Naway, lagi din kayo magdasal. Kaya ama namin lang po talaga ang required. Sapagkat si ang Ama at ang Anak isa lang naman. O maging ang banal na Espiritu, nag-iisang Diyos lang po yan. Hindi naman sinabi sa Biblia na 3 Diyos o maging 4 man. Isang Diyos lang tayo meron. Ayan guys. Kaya lang maraming yan, may mga rules siya or may mga authority sa bawat isa na yan. Pero actually isa lang talaga ang ating Diyos. Ayan guys. Yung mga salita niya na binigay ko sa inyo na mga kagamitan, pangawakan niyo. So tandaan nyo lagi, Ama namin lang po lang tayo ang ating gagamitin. Kapagkat yan lang po ang turo ni Ama para sa atin. Huwag na tayong gagawa ng ibang katuruan pa na panalangin na wala naman sa kanyang salita. O ibang mga dasal na yan na wala naman sa kanyang salita. Kaya nga sablay ang mga tao na dinala ni Moises sa disyerto. Sabi ni Ama sa kanila, every morning gigising kayo, kuha kayo ng konting yamog o gano'n lang. Yung sa pagkain nyo lang para ngayon yung mga iba hindi makontento kaya ang kumuha ng marami hindi na kain. Yan po yung guys.
Kumuha ng marami, hindi nakain. Yun. Yung nakuha ng konti lang, sumobra. Kumain ng may almusal na, may panangalian pa, may hapunan pa. Yung kumuha ng sobrang dami, sobrang tangan. Hindi makontentong tao kasi. At hindi rin nakikinig sa instruction ng Diyos. Kapag ang tao hindi makikinig sa instruction ng Diyos, o ni Ama, yari siya ron. Kaya ako, isa lang dasal ko, Ama namin lang. Yan lang po. Kasi yan lang po sabi niya eh. Meron pa bang ibang sabi ng Diyos? Ang tao kasi, ewan ko ba. Basta yun lang po, i-encourage ko lang po sa inyo. Track nyo sa mga puso nyo. Magiging, magiging masunurin tayo kay Ama. Kung anong sinabi niya, yun lang din ang gawin natin. Hindi na tayo gagawa pa ng iba na wala sa katuruan ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na isang beses mo lang, isang beses mo lang gawin to, manalangin ka, wag mo nang ulit-ulitin, gawin mo yun. Bakit pa ang tao kailangan pang may tag-10, may tag... Nasa inyo na po yun. Basta sinasabi ko lang po sa inyo, encourage ko lang po sa inyo. Mali estilo po yun. Kasi, ang gusto lang ni Ama sa atin na magiging masunurin tayong anak. Yan ang gusto ni Ama. Kasi kapag gagamit tayo ng maraming mga kanon, hulog na kasi ron na naging mangmang na matalino tayo. Pero ang gusto kasi ni Ama magiging bata tayo sa spiritual. Kasi gusto niya ang puntong bata, naging parables din yan. Na ang bata kasi dapat maging masunurin. Kung anong ipabili sa iyo ng ama mo, o maging bitsin man yun, wag mo nang dagdagan pa ng magic sarap o asin o kahit ano dyan. So ayun lang po mga kapatid. God bless. Ito gawin ka sa araw na ito, simulan na naman natin ang paggawa, pagkasa ng gamit na makatulong din po tayo sa iba. God bless everyone. PM nyo lang ako sa messenger ko, ano lang po ako.